Okay. Ihanda na po natin ang ating mga Bible, notebook. Now, especially, let's prepare our heart and our spirit as we listen to the Word of God today, this morning. At walang ibang mag-share sa atin ng salita ng Diyos, kundi ang ating kapatid, si Brother Wine Wee. So welcome, let's welcome Brother Wine for sharing the Word of God this morning. Salamat po, Pastor. Amen. Na-bless po ba kayo? Bless na bless kayo. Amen. Kanta pa lang, papuri na eh. Di ba? Sabi doon kanina sa kanila, loobin mo ang buhay ko maging, tawag nito, banal mong tahanan. Di ba? Ang sarap pagka napupuri ka sa ating Panginoon na idinibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi, sabi nga, di ba, ang Panginoon siya lamang ang nakakaalam ng buhay natin at ng patutunguhan natin. Siya lang ang may plano sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Bless you, Lord. Last week po, yung ating topic, yung engineer po ng ating pastor, is anong title? Sino nga po yung nakakalam? Tune in. Diba? Tune in. Para ka nakikinig sa radyo. No? Naalala ko nung natin pa po nagtatrabaho ko. Sabi po doon sa, sinabi ni pastor, banggitin ko lang po. Sabi niya, yung tune in, a life that is aligned and hearing God. When you hear the God in your life, di ba, you are guided, protected, and become fruitful. Tama? Kasi naka-tune in ka eh. Imagine mo pag naka-tune in ka, alam mo na yung sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. No? Alam mo na yung gagawin mo. Hindi yung, ano ba yun, narinig mo ba? Na-imagine nyo yung nagbukas ka ng radyo, tapos hindi mo makuha-kuha yung frequency, yung channel. Gumagano ba? Diba? Sabi nga ni Pastor na yung FM and AM, magkaiba yon, yung frequency modulation at saka amplitude modulation. So magkaiba yon. Kung nakikinig ka ng AM, tapos gustong pakinggan yung FM, malayo yon, mali na yung tune mo. So dapat tama ang tune mo. Kumbaga sa makina, tune up ka. Maganda andar mo. Maganda ang takbo mo. Diba? No? So, naalala ko, nung ako, patuloy ko lang sinasabi ko kanina, nung nagtatrabaho pa ako, nag-i-install po ako ng mga microwave antenna. Umaakyat ako dun sa, yung nakikita niyong matataas na tower, yung may 4 na paa. Tumakyat po ako doon. So, kasama ako ng mga lula boys, tinatawag nilang lula boys, kasi nakakalula eh. Isipin nyo kasing taas ng mga 10th floor ng building, katapos ang hawak mo lang yung hagdan na bakal. Yun lang ang hawak mo, tapos ang lakas ng hangin. Ginagawa namin, nag-i-install kami ng parabolic disc. Yun yung tinatawag na LOS o Line of Sight Frequency o Line of Sight na kinakailangan naka-align ka doon sa kabilang tower. Yung tower nandito sa Manila, yung tower nandun sa Iba, Zambales. Yun yung project ko noon dati. So, kailangan naka-align. Tune in namin yon. Pag hindi naka-align yon, bagsak ang frequency, mababaw ang power. Nasa radio station po kasi ako noon. So, ganun kahalaga yung sinasabing naka-tune in ka, nakadiretso ka, na tama ang position mo, na tama ang kinalalagyan ng antena mo, o tama yung pinanggagalingan ng frequency mo. Pag wala ka sa frequency, wala kang makukuha. Walang power, walang gagana. Ganon din po ang buhay ng pagiging Kristiyano natin. Kung hindi tayo naka-tune in, kung wala tayo sa position,
wala po tayong mararating at hindi natin makikita ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? That's why ito pong aking share ngayon is about standing in the midst of His grace. Okay? Sabi diyan, standing, nakatayo ka in the midst of His grace. Sabi, midst, nasa gitna. Hindi ka na dito sa kaliwa, kaliwa, o dito sa kanan, o nasa likod, o nasa harap. Hindi ka nandun. Nasa gitna ka. Ibig sabihin, nandun kung saan ang gumagalaw ang Diyos sa buhay natin, nandoon ka. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Kasi kung halimbawa wala ka sa gitna, nandito ka sa gilid, sa tingin mo ba gagalaw ang Diyos sa buhay mo? Hindi. O nandito ka sa likod, o sige Lord, nakatingin ka ng ganun sa taas. Sige Lord, gumalaw ka na, pero nandito ang Panginoon. Nasa gitna. Hindi gagalaw ang Diyos sa buhay natin. Sasabihin ng Panginoon, umayon ka. Umayon ka. Pumosisyon ka para makita mo ang plano, ang purpose ng buhay mo. Amen? Sabi po doon, sabi sa scripture, 1 Corinthians chapter 15 verse 10, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain." I am what I am. Sabi ni Apostle Paul, I am what I am. Kung sino ako, ako. Ako na binago ng Diyos. Ako na dating mag-uusig ng mga Kristiyano, na mamamatay ng Kristiyano, ako yun na binago ng Diyos dahil sa grasya ng Diyos. Imagine nyo na lang yung mga tao, o tayo mismo. Okay, tapakin nyo nga yung sarili nyo. Hello. Diba? Ako na tinawag ng Diyos. Ako na binabago ng Diyos. Ako na dahil sa grasya ng Diyos, narito ako ngayon, sumasamba sa Panginoon. Sabi niya, and His grace towards me is not in vain. Hindi dapat mawalang tawag nito, mawalang bahala o mawalang saysay yung ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Right? Imagine mo, tinawag ka na nga ng Panginoon. Binigyan ka ng plano, binigyan ka ng purpose. Tapos, anong ginagawa mo? Tanong sa mga Kristiyano. Tanong sa ating sarili. Anong ginagawa natin? Pababayaan na lang ba natin na ito'y maging vain o walang saysay? O patuloy tayong lalakad sa ating Panginoon? Amen? Okay. There is a moment in life when we feel weak, mahina, okay? Unworthy, tired, and broken. No. Sinong hindi nakakaranas ng problema? Pakitaas ang kamay. Sinong hindi nakakataas? Hindi ako. Sino pong hindi nakakaranas ng problema? Sige nga po. Lahat may problema. Sino may mga problema? Taas po kamay. Taas ang kamay. Iwagayway. Diba? Lahat po tayo may problema. Lahat tayo dumadaan sa panghihina. Lahat tayo dumadaan dun sa yung weary. Alam mo yung weary? Ano ba yung weary? Yung weary, nag-aalala ka. Diba? Nag-aalala ka, may suswelduhin pa ba ako next week? Nag-aalala ka sa Meralco. Parang katulad ko, dumating yung Meralco bill. Diba? No? Nag-aalala ka sa anong mangyayari sa'yo. O nag-aalala ka kasi nagkakaedad ka na.
Senior ka na. Or meron kang iniisip na problema sa katawan. Ang hirap, di ba? Kung minsan nag-aalala tayo, nag-iisip tayo kung ano pong gagawin natin. Tama? Sabi doon, but the grace of God, yung grasya ng Diyos, no, is not only, sabi niya, para patawarin ka dahil sa salvation natin, but God also give His grace for His strength, love, favor. He is working in your life. Amen? Gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Kahit nasan tayo. Kahit anong direksyon. Sabi ko nga kanila, dapat nasa gitna tayo eh. Pero kung halimbawa nandito tayo sa gilid, akala nyo hindi gumagalaw ang Diyos. Gumagalaw po ang Panginoon sa buhay natin. Natapik ka na ganun. Taka sa gitna. Gitna ka. Para makita mo yung plano ko, anak. Para makita mo kung ano yung purpose ng buhay mo. At nang makita mo yung grasya na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Sabi doon, God's grace does not only save us, it sustains us. Hindi natatapos ang grasya ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Hindi natatapos ang grasya ng Panginoon dahil meron tayong salvation. Hindi natatapos doon. Patuloy itong binibigay ng Panginoon, patuloy niyang ipinapakita yung grasya ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na kailangan natin yung kanyang grasya. Kailangan niya yung grace natin eh. Minsan sabi natin, kaya ko to. Matalino ko. Kaya ko to, malakas ang katawan ko. Minsan po, ako, Brother Robinson, pares kami niyan. Nararamdaman ko. Minsan pumipitik, pitik. Sabi nga nung last week kasi po na-stroke po yung mother ko. Dinala namin sa hospital. So, glory to God po, okay na siya, naiuwi na namin. Nung time na nasa hospital kami, meron doon yung pan-check ng BP, ay yung pulse, di ba? Eh, tinanggal po ng nurse doon sa mother ko. Andun yung kapatid ko, yung kinakapatid ko, nandoon. Sabi ko, subukan ko nga. Sinubukan ko, nilagay ko yan. Tinignan ko. Sabi na, Kuya, bakit ganun yung asma? Sabi ko, abnormal kasi yung puso ko eh. Pero mo, magse-70 yung pulse niya, rate niya, biglang bababa ng 30, pupunta ng 50, pupunta ng 60. Sabi ko, sira ata ito. So makakita ko, sabi ko, talagang by the grace of God, sabi ko, tumitibok yung puso ko. Mababa man yan, mataas man yan, hindi man tama ang pintig niyan, di ba? Grasya po ng Diyos, nandito po ako sa harapan ninyo. Amen? Amen po. Ganun po sa buhay nating lahat. Sabi ng Panginoon, hindi dahil lang sa salvation o doon sa kinuha tayo ng Panginoon. But He always sustain us no matter what, no matter how, kung ano ang nangyayari sa buhay natin. God always shows the plan. God always shows the purpose para makita sa buhay natin kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin at paano ka tatayo dahilan sa grasya ng Panginoon. Amen? Hallelujah.
Tuloy po tayo. Sabi doon, dagdag ko lang po. Sabi niya, when we stand in the midst of God's grace, we are not abandoned. We are not defeated. We are sustained by His power. Hallelujah. So, sabi nga din sa no? Babahagi ko lang po sa inyo yung tatlong points na may papakita po natin kung paano natin lalakaran ang grasya ng Diyos. Una po, sabi niya, God's grace find us in our weakness. In 2 Corinthians 12:9, sabi niya, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weaknesses. Yung grasya po ng Diyos, sabi niya, is sufficient na. Ito po sinulat din ni Apostle Paul. Remember yung tinatawag na thorn in the flesh? Yung hindi niya matanggal-tanggal na sakit. Ang sakit-sakit. Ano kaya yun? Ngayon, ganun din sa buhay natin. Meron tayong mga bagay na hindi natin matanggal-tanggal. Hindi natin maayos. Meron tayong mga bagay na hanggang ngayon, nag-aalala tayo. We keep on worrying na paano ang gagawin ko, Lord? Paano ang aayusin ko? Araw-araw na lang nag-aaral ako, tinitignan ko, wala pa ring resulta. Araw-araw na lang naghihintay ako, araw-araw na lang, I'm still waiting kung anong gagawin ko. Meron ba kayong ganong pagkakataon? Meron ba tayong mga hinihintay na dapat mangyayari? Pero ang sabi ng, wala kayong naririnig. Diba? God says, ano bang sagot ng Panginoon? No, yes, and ano yung pangatlo? Wait. Maghintay ka muna. Hindi, kasi kailangan ko na. Kailangan ko na eh. Ayan eh. Matanda na ako eh. Di ba? O kaya, kailangan ko na. Kasi sabi, kailangan ko na eh. Tapos dami sa'yo nagpa-follow up, no? Ang dami nagsasabi sa atin, no? Oh, dapat ganito ka na eh. Dapat nandito ka na eh. Imagine, ang daming pressure. Sabi ko nga minsan, may nakausap po ako. Sabi po sa akin, Brad, ang dami kong problema. Sabi niya, ang daming nasa paligid ko. Minsan, akala ko, iniisip ko, akala ko dati tama sila. Ngayon ang nakikita ko, mali na sila. Yun yung nakikita ko. Kasi, tapos ako yung nasa gitna na parang nakukulong na. Kapatid ka ako, hindi yun ang tinitignan ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung labas mo. Hindi yung nasa paligid mo. God sees you and you alone. God is always thinking what His purpose, what His plan. That's why you are in the midst of them. Anong reaction mo? Anong reaction mo? No matter what, ano man yung nandun sa paligid mo. Kaya nga sabi ni Paul sabi, Lord, tanggalin mo na. Tanggalin mo to sa buhay ko. Tanggalin mo to. Dahil ang sakit na hindi ko na kaya. Parang ganon, di ba? Ayaw ko na. I don't want. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. My grace is sufficient. Yung grasya ko, sufficient yan. Tama-tama yan. Di ba? Hindi siya nagkukulang. Sapat at tapat sa Panginoon natin. Yeah? And, balik mo po. For my strength is made perfect
in weaknesses. Yung strength ng Panginoon, doon mo lang nakikita yung kalakasan ng Diyos sa buhay natin. Sabi doon, God often meet us most deeply in the weakness moment. Wala ba? Doon tayo kinakatagpo ng Diyos eh. Yung time na wala na tayong magagawa, sino pong nakaranas dito na talagang zero na? Wala na. Tapos na. Lord, give up. Lord, suko na po. Ikaw na humawak. Ikaw na po magmaneho. Imagine, kung ikaw mismo ang nagtatrabaho lang sa sarili mo, you will experience the weakness. Kung ikaw lang ang nagmamanaibra sa buhay mo, you will experience weakness and trouble. Para lang jeep yan eh. Sabi ng Panginoon, sakay. Sakay ka. Di sumakay ka. No. Ayun din yung driver. Sabi mo sa driver, Manong, iliko nyo dyan. Mas mabilis dyan. Manong, iliko nyo dito. Mas mabilis dyan. Manong, stop nyo lang. Sabi ng Panginoon, huwag mong kontrolin. Hindi ikaw ang may control ng buhay mo. Ang Diyos ang manibela at nagkokontrol sa buhay mo. Amen? Hindi ikaw. Pinasakay ka na nga eh. Pina-experience na sa iyo yung kaligtasan. Anong gagawin mo? Humawak ka, kapatid. Hawak ka lang. Ano man lubak yan, dinadaanan mo, ano mang pasikot-sikot yan, alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang patutunguhan mo. Alam ng Diyos ang plano sa buhay mo. At alam ng Diyos ang purpose kung bakit ka nandito. Amen? Ganun po. Kailangan nating makita kung bakit yung grasya ng Diyos ay kailangan nating maging kalakasan. Your weakness is not where God lives. It's often where He meets you. Doon natin matatagpuan ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Mabilis po ba ako? Hindi. Tama lang. Okay, number 2 po. Ay, sige. Bigay mo po yon. Okay. Yes. Sabi doon, grace is not the absence of struggle. Grace is God's presence in the struggle. No? Yung grasya ng Diyos, sabi niya, kung meron kang pinagkakaabalahan o yung nag-struggle ka, no? Hindi absent ang grace doon. Bagkos, andon ang grasya ng Diyos. Nag-struggle ka. Kala mo, wala ka nang magagawa. Kala mo, wala nang pag-asa. Pero sabi ng Panginoon, may pag-asa. Meron kang pag-asa. Pakitapik nga yung mga katabi nyo. Brad, may pag-asa ka? Pakitapik mo naman. Yan. Ano sabi? Ano sabi? Sabi niya, may pag-asa ba? May pag-asa tayong lahat. Bakit? Bakit may pag-asa tayo? Kasi meron tayong grasya. May grace tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Okay, number 2. Sabi niya, God's grace changed our identity. Okay? No? Sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Okay? Change identity. Kapatid, ano ba ang identity natin ngayon? Nakikilala pa ba natin yung ating sarili? Nakikita pa ba natin yung sarili natin? O sino ang nakikita sa buhay natin? Yun, sabi ni Brad June, si Christ daw.
Baka naman nakikita nga si Kristo, pero tinatago mo. Alam niyo tinatago? Alam niyo kay Superman? Para makita siyang Superman, ginaganon niya muna yung kanyang damit. Superman! May ganun kasing Kristiyano, Superman. Gusto niyo ba maging Superman na Kristiyano? Gusto niyo maging Superman Kristiyano? Tinatanggal lang yun para makita si Superman. Mahirap yun. Nakabrief ka lang. So we need to show our true identity. No, yung identity natin na, sabi ko nga kanina, yung kwento ko na nakausap ko po na isang kapatiran natin. No? He keep on saying na ito ko, ganito sila. Hindi ko maisip bakit naggaganito, bakit nagkaganyan. Bring nyo na, ang daming nakikita na negativity, no? Pero tama naman siya kung pakikinggan mo. Tama naman siya kung pakikinggan mo. Maski ako sabi ko, alam mo, naranasan ko yan. Naranasan ko yan. During the time na nag-work ako, nasa position na, nasa management level. Nasa management level. So, na-feel ko yung nasuppress ako, na para bang pinagkakaisahan ako, alam ko tama ako eh. I know yung mga ginagawa ko sa work, tama naman. Bakit may isa na sinasabihan ako, tapos nakikiayon pa yung iba? Parang iba na yung nasa puso ko. Sabi ko, di ako mag-resign. Automatic, kausap ako nila. Director ko, yung isa pang kasama namin, mga manager. Sabi ko, yes, I will. I will tender my resignation. Ginanon ko. Actually, nung sinabi ko, pastor, sabi, dapat hindi ka nag-resign. Nadaan niyo po, pastor. Mali eh. Mali yung puso. Buti namin na, pastor. Yun na yun eh, nabago na. So, mali yung puso. Hindi ko nakita yung sinasabi na identity ng Panginoon dahil sa grasya niya. Checking our identity to the grace of God is seeing yourself under God's presence, under the grace of God. That you cannot see all around, yung nasa surrounding mo, hindi mo na, no matter what. Pinagkaisahan ka, minaliit ka, no? Tumaas ang ego mo, hindi mo nakita yung identity. Kahit pa sinasabi nila, sinadya o di sinasadya yung mga nangyari dun sa paligid, kahit na alam mo pa na Kristiyano siya, kahit alam mo pa na, bakit ganun? Kristiyano siya eh, ganun ginagawa niya. Bakit ganun? Tama naman ang ginagawa ko. Bakit ako? That's my question before. Feel the grace of God. Check my heart. Feel the grace of God. Search my heart that my identity is not me and me alone. My identity is only Christ and Christ alone. No matter what, no matter pa, kahit ano pa ang kalagayan mo, kahit nandun ka pa sa tuktok ng posisyon, kahit ikaw pa'y nandun sa pinakababa na posisyon, ang identity mo, tinitignan ng Panginoon
Dahil yung identity na yon, binigay po ng ating Panginoon na si Kristo ang nasa buhay mo. Amen? So, yun yung po yung kahalagahan ng identity natin. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po. Okay. Many people define themselves by the past, by the failure, by the pain, by the mistake, or what they say about, or others say about to them. Yun yung sinasabi natin kanina eh. Ina-identify na natin yung sarili natin dahil meron tayong nararamdaman. May sakit tayo. Weak na tayo eh. Pagod na ako eh. Para na lang meron kang sakit. I remember yung last week, mother ko nandoon na-stroke, heat stroke po. Dinala ko, sabi ng doktor, ang bilis niyo po, mas mabilis pa kayo sa ambulansya. Sabi sa akin gano'n, kasi in less than 1 hour, naitakbo ko yung mother ko po sa hospital. Tapos, galing pa ako ng Bacoor, nagpunta pa ako ng Imos, tinakbo ko sa hospital. Sabi niya, ang bilis niyo po, tinalo niyo po yung ambulansya eh. So, sabi ko, nakita ko yung mother ko, sabi ko, tawag nito, hirap pala pag nakikita mo ang mother mo yun na may nagkaganon, hindi mo alam, di ba? Yung tumabingi yung face, no? Hindi mo na makausap, laglag yung kabilang, yung half body. So I pray, sabi ko, Lord, habang nagmamaneho ako, no? Actually, nagmamaneho ako, may kasunod pa ako eh, inuunahan ako. Gusto niya kasing i-guide ako. Sabi ko, Lord, habang nagmamaneho ako, kasi nadidisturb ako nung nung nasa unahan ko eh. Habang nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ikaw bahala kay mama. No. So, sabi ko, ganito pala, pag may napipil ka, so nakikita mo yung identity, unang-una, meron kang nararamdaman, una takot, pain, tapos, yung inaalala mo, yung mother mo. Kaya ikaw, ang bilis mo magpatakbo. Bilis ko matakbo eh. After no, sira yung ban ko. Sabay ganun no po. So, yun. So, God's grace, no? Sabi po, no? Pagdating namin doon sa emergency room, yun. Sabi ng, ano po nangyari, ganito. Ganun pa yung mother ko eh. Hindi pa rin makausap. So, tinitingnan ko lang kung anong ginagawa nila, inaayos nila. Doon ako, nasa side lang ako ng mother ko. And then, sabi ko po, no, I just pray, Lord, ikaw po bahala. I know you will do. You will take care, no, doon sa mother ko. So, pinainom, chinek, yung BP, okay na, mataas ng konti. Then findings, mild stroke. Okay, mild stroke. Pinainom. You know, siguro after 20 or 30 minutes, bumalik na yung salita. Bumalik yung salita, nawala yung ngiwi. Yung nakakatawa pa nga doon, yung nurse, medyo may pagkangongo. Ma'am, ano po ang problema niyo? Kinakausap yung mother ko, di ba hindi mapagsalita maigi ba? Okay po. Ay, sabi ko na, nagkaintindihan sila. So tawa. Hindi po kayong hindi. Ngumiti na may nanay ko. Oh, okay na, natuwa na ako. So yun, no? Sabi ko, Lord, thank you. Kasi in the span of 20 or 30 minutes, you revive yung mother ko. And then, ayos na, yun, sabi ko, Panginoon, salamat. Doon ko nakita yung identity na gustong
ipagawa ng Panginoon sa buhay natin. Ano yun? You need to trust God in everything that you are. In everything na kung na ano man yung nilalakaran mo ngayon, you need to trust God. Sabi niya, your past may explain you, but grace redefines you. Hindi dahil dun sa nangyari sa'yo, hindi dahil sa failure ka, hindi dahil meron kang mga pangyayari sa buhay mo na ayaw mo, hindi dahil sa may sakit ka o weak ka, hindi dahil doon sa paligid mo, but God will redefine your identity. And that identity is only Christ in your life. Paano mo hinahawakan si Kristo sa buhay mo? Paano mo isinasabuhay ang buhay ni Kristo sa buhay mo? Amen po. Hallelujah. Nakukuha niya po. Amen po. Okay? Grace transforms sinner into the children of God. Hindi lang naman tayo. Actually, from the Old Testament to the New Testament, ang dami nang ginawa ng Diyos para baguhin ang identity ng tao. Right? Moses, David, diba? In the New Testament, si Paul, ang daming binago ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang nung unang panahon, binabago ng Diyos. No? God is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya kailangan natin makita mo yung pagbabago na binibigay po ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Okay. Okay. Ang aga ko naman. Maaga pa ba ba? Okay lang po. Okay. Number 3 po. God's grace empower us to keep standing. Yan. Sabi po doon sa verse, sabi niya, Hebrew chapter 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Okay? We need to, sabi ko kanina, nandun ka dapat sa gitna. And you're standing. Hindi ka nakasalampak, hindi ka nakahiga, but you're standing in the midst of the grace of God. No? Kailangan nating tumayo. Kailangan nating mapakita kung ano yung tinatayuan mo. Kailangan nating makita kung bakit ka nakatayo. Tingin nyo, bakit kayo nakatayo? Natanong na ba natin sarili natin, bakit tayo tumatayo? Sa pagiging Kristiyano, paglakad natin sa Panginoon, naitanong na ba minsan natin sa sarili natin, bakit tayo nakatayo at patuloy na lumalakad? O baka naman hindi na tayo nakatayo, nakasalampak ka na lang, o nakaupo ka na lang, o hinakahiga ka. Naitanong nyo na ba yun? Pakitanong nga yung mga katabi nyo. Tanungin nyo nga, nakatayo ka pa ba? Sige, tanungin nyo, dali. Nakatayo ka pa ba? Ano sagot? Yeah. As believer, as follower of Christ, we need to stand. Standing that we can see, how God will manifest in our life, how God will perform His purpose in our life, how God will show your way and His plan to your life. Amen? Ganun po yung pagtayo. Hindi yung nakatayo lang ng ganun. Napansin niyo, meron na ba kayo nakita na nakatayo ng nakaganyan lang?
Nakatingin sa langit na ganyan. Subukan nyo, punta kayo dyan sa labas, dyan sa kanto, tumayo kayo ng ganyan, no? Tingin ganyan. Tingnan nyo, meron maglalapitan sa inyo, titingin din ng ganun. Ano? Lalapitan ng ganun. Oh, ano yun? Para bang nakatayo ka, nagtitingin ka ng ganun, naghihintay ka lang. Ano yung hinihintay mo? May bumagsak. Imagine if that is the way Christian walk, paano na lang? Paano na lang makikita mo yung plano ng Diyos kung nakaganyan ka lang? Standing not mean that you're standing only, alone. Standing meaning you're doing something. Standing meaning that you are doing the purpose and the plan of God to your life. Standing meaning that you are moving, no, in obedience. And God's way. Paano ka lalakad? Paano ka tatayo? Paano mo paninindigan yung dumadating sa buhay nating pagiging Kristiyano? Paano mo lalakaran yung sinasabi ng Panginoon na sabi niya, you are the light and the lamp unto my path. Paano mo makikita yun? Lord, ikaw yung ilaw. Ikaw ang daan. Kung ikaw nakatanga lang na gano'n, nakatayo ka nga, nakaganyan ka lang, tinitingnan mo yung paligid mo. But you're not seeing the light. You're not seeing the lamp. The lamp that give us the light. The lamp that give us His grace. Diba? Tama po ba? If you're waiting for something na akala mo darating, pero hindi dumarating, kapatid, tingnan mo yung tinatayuan mo. Tama ba ang posisyon ko? Tama ba yung kalagayan ko? Tama ba, Lord, yung nilalakaran ko? Kung hindi tama, Panginoon, ayusin mo ko. Kasi maaring mali ka eh. Sabi ko nga kanina, pag wala ka sa posisyon, hindi gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, di ba? God is righteous and you must be right at all time. Kailangan nandun ka sa tama. Anong tama? Yung righteousness ng Panginoon. The obedience of God. Parating tinuturo sa atin yun, di ba? Tune in ka. Kaya ka nga naka-tune in eh. Alam mo yung nilalakaran mo. Alam mo yung naririnig mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon ito, dito ka. Sabi ng Panginoon, dito ka. Dito ka. Kung saan ka pinapapunta ng Panginoon, dun ka. No matter what, ano yun sa paligid mo? No matter kung anong nangyayari sa iyo, you remain standing in the grace of God. Kasi yung grasya po ng Panginoon, hindi nagbabago. Never change. Hindi nagbabago. At patuloy, at patuloy, at patuloy, at patuloy na pinapadama ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Amen po. Okay. Grace gives us courage to continue. Yan. Even when life becomes difficult, grace gives strength. Grace restore peace. Grace renew faith. Yung pananampalataya natin, patlago ng palago, pataas ng pataas. Dahil yung sa grasya ng Panginoon, no, nakikita kasi natin na wala kang magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay mo.
na wala kang mangyayari kung hindi mo susundin ang Panginoon. Kung wala mangyayari kung hindi mo makikita yung grasya. Kasi dahil lang naman sa grasya ng Panginoon tayo lumalakad. Dahil lang naman sa grasya ng Panginoon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Diba? Kailangan po maintindihan natin yung grasya na ito. Sabi po doon, we do not stand because we are strong. We stand because God is faithful. He is faithful. Lahat po ng bagay na ginagawa ng Panginoon, sabi niya, tapat at sapat. Di ba? Tapat at sapat. Sabi dun sa kanta, ano yun? Alam niyo to, pag kinakanta ko to, dun kinakatagpo ako ng Diyos. Ayan. Sabi niya, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Amen, di ba? Ang sarap pag kinakanta. Ang sarap sa puso. It lifts yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi pa doon, tuloy ko po. Panginoon, dakila ka, tapat sa pangako mo. Ako ay inibig mo, kahit ako'y ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Ha? Yuko po tayo, pikit lang tayo. Yan. Alam mo po, damihan natin yung God impressed me na, sabi nga, damahin mo yung presensya ng Panginoon. Lalo yung grasya niya. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, no? Isipin mo ang grasya ng Panginoon. Sabi nga ng kanta, ulitin ko po. Sabi niya, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Salamat o Diyos. Dahil patuloy na Lord, ipinapakita mo yung pagmamahal mo, yung pag-ibig mo Lord. Lord, yung grasya mo na walang katapusan, na patuloy mo pinaparamdam sa amin. Dahil Lord, alam namin na wala kaming magagawa. Alam namin na Lord, hindi namin kaya. Pero Lord, sabi mo, kahit kailan hindi ka nagkulang. Kahit kailan, Lord God, nandiyan ka. At Lord, yung pag-ibig mo, Lord, na patuloy na Lord, pinapadama mo sa amin, na patuloy mo, Lord God, na Lord, itinuturo sa amin, Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay, Lord. Lord, salamat, salamat. At itataas namin ang aming buhay, ang aming buong pagkatao, Lord, na ikaw lamang dahil sa grasya mo, dahil sa pag-ibig mo, Lord, na aming nararanasan, Lord God. Lord, ikaw ang aming pong itataas at Lord, sasambahin sa aming pong buhay, Panginoon.
Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And for our conclusion po, yan. Sino po yung nakadama ng grasya ng Panginoon? Amen. Ang sarap. Sa tuwing nakakaranas po ako ng panghihina, yun lang po. Damahin nyo lang po yung grasya ng Panginoon natin. At makikita mo, idadirect po tayo ulit ng ating Panginoon. Sabi po doon sa conclusion, God's grace is enough. Enough na po ang Diyos sa buhay natin. Hindi na po kailangan ng kung sino-sino. Hindi na po kailangan ng anumang bagay sa buhay na inga natin. Hindi kayamanan, hindi lakas, o katanyagan. Hindi po. Grace is enough. God's grace is present. Lagi pong nandyan ang Diyos natin. Lagi po siyang nagpaparamdam sa atin. Lagi lang po natin siyang hanapin. Amen? God's grace is carrying you. Parati po tayong hinahawakan ng Diyos. No matter what, anong kalagayan natin, God always holds us and protect us. Amen? Then, yung last po, sabi doon, iwan ko na lang po sa inyo to, do not focus on how weak you are. Focus on how great His grace is. Ganon po kalaki ang grasya ng Panginoon. Salamat po at papurihin po ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Worship team, can you come up here? And everyone, pwede po tayong tumayo.